Good evening po, Sir Van. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Den. Nickname ko po ito. Gusto ko lang pong i-share ang aking karanasan noong ako po ay nasa ika-4 na baitang pa lang. Noong ako po ay nag-aaral pa sa elementarya. Kabilugan po ng buwan noon at kagaya po ng mga ordinaryong makukulit na bata. Alas 6 na po ng gabi nang mapagkasundoan naming maglaro ng tagu-taguan o hide and seek sa English. Taga-probinsya po ako. At kung ilalarawan po ang aming lugar, ay sa malapit po sa amin ay mayroong bahay na matagal nang walang nakatira. Madalas po ay ginagawa itong panakot sa mga bata para maagang matulog at hindi na lumabas pa kapag malapit ng dumilim. Tapos po, sa likod naman po ng abandonadong bahay na ito ay kakahuyan na at pagsapit po ng alas 5 ng hapon ay talagang napakadilim na rito. Dito rin po madalas nangangahoy ang aking lolo tuwing umaga. Kahit pa po nakakatakot ang bahay na ito, ay talagang hindi pa rin po kami mapipigilan sa paglalaro sa paligid nito. Dahil talaga naman pong napakalawak ng garden ito at hindi rin gaanong matataas ang mga damo. Malaya po kaming nakakatakbo at nakakapag-enjoy habang naglalaro dahil wala namang nakatira sa bahay. Balik po tayo sa gabing kami ay naglaro ng tagu-taguan. Nakahanda na po kaming magtago noon dahil si Joseph ang taya, ang isa naming kalaro at childhood friend ko. Nagsimula na rin itong bumilang, simula sa 10 pababa. Pero syempre, mabilis po ako nagtago sa loob ng lumang bahay dahil hindi naman po ito nakalak at kalawangin na po ang doorknob nito. Kaya ay madali ko itong nabuksan at agad-agad sumuksok sa kabilang sulok at mahinang tumawa. Sa isiping hindi agad ako makikita ni Joseph sa parting ito ng bahay. Naririnig ko po sa labas ang tawanan ng mga kalaro ko kapag sila ay makikita ni Joseph. At ang iba naman ay itinuturo ng mga ito kung saan nakatago para matayarin ng mga ito. Habang nagtatago po ako, ay narinig kong parang may bumubulong sa kanan kong tenga. Alam niyo po yung parang kaluskus na palakas ng palakas? Basta po ganon. Medyo creepy. Agad po akong lumingon pero wala naman akong nakita. Akala ko ay guni-guni ko lang yon dahil syempre gabi na rin at excited akong mahirapan si Joseph sa paghahanap. Pero maya-maya po ay biglang may sumigaw sa kanan kong tenga. As in nagulangtang po ang lamang loob ko sa lakas. Hindi ko po ito makalimutan. Ang boses po nito ay boses ng matandang babae at galit na galit. "Layas!" Ito po ang sigaw niya at kasabay po noon ang pagtumba ng upuan sa harapan ko. Mabilis naman po akong tumakbo sa labas sa sobrang takot at noong isasara ko na pong muli ang pinto ay isang matandang babae po ang aking nakita. Nakaputi po ito at lalong tumaas ang mga balahibo ko nang makita kong nakangiti ito habang tumutulo ang dugo sa bibig niya at nakaupo sa tabi ng mismong inuupuan ko kanina. Kaya alam ko pong simula pinasok ko ang bahay ay katabi ko na ito. Nanginginig at umiiyak akong tumakbo sa mga kalaro ko at ikinuwento ko sa kanila ang nangyari. Tulo po ang sipon ko ng Sir Van dahil syempre bata. Tapos first time kong maka-encounter ng ganong pangyayari. Nadapa pa po ang isa sa amin sa takot na makauwi at simula noon wala na pong naglaro at dumalaw malapit sa bahay na yon. Hanggang dito na lang po, Sir Van. Salamat po. Magandang gabi po, Sir Van. Tawagin niyo na lang po akong Angelo. Matagal na po akong subscriber sa channel niyo at I'm hoping na mapabilang din ang story ko sa mga kwentong i-upload niyo. Dahil marami na po akong napapakinggan na horror stories sa channel niyo, ay naisipan kong ibahagi rin ang akin. Tungkol po ito sa larong tagu-taguan na paboritong laruin ng mga bata, lalo na noong hindi pa uso ang mga cellphone. Isa po ako sa mga batang mahilig laruin ang larong ito kasama ang aking mga kaibigan at kababata sa likod ng bahay ng dati naming kapitbahay na si Mang Ronnie. Sa likod po ng bahay ni Mang Ronnie ay mayroon pong sapa na marumi na at mababaw ang tubig. Kaya po minsan ay pumupunta pa rin kami dito para magtampisaw. Alas 3 po yun ng hapon
nung mag-aya ang mga kaibigan ko na maglaro ng tagu-taguan sa likod ng bahay ni Mang Ronnie. Nagkakape po ang matanda noon at tinanong kung saan kami pupunta. Agad naman po akong sumagot na doon lang sa likod ng bahay niya para maglaro at para na rin manghuli ng maliliit na isda sa sapa. Agad po itong tumingin sa amin at binalaan kami. Seryoso po ang pagkakasabi nito na dapat daw ay umuwi kami ng maaga at huwag magpapagabi pa dahil delikado raw po, lalo na at full moon. Naisip ko po noon na tinatakot lang kami ni Mang Ronnie dahil sa pamahiin ng matatanda. Alam niyo naman po ang mga matatanda. Nagdiretso po kaming magkakaibigan sa likod ng bahay at nagbato-batopik para makapili kung sino ang magiging taya. Maswerte ako at si Denise ang naging taya. Ang kaklase at kababata ko na rin po. Mabilis po akong kumaripas ng takbo at dali-daling nagtago sa may kusina ni Mang Ronnie. So yung kusina po ni Mang Ronnie ay tanaw na tanaw ang sapa na napapalibutan na ng matataas na damo. Pero kitang-kita pa rin naman po ang tubig nito. At natutuwa pa rin ako sa mga isdang maliliit na nabubuhay dito na paborito kong iuwi at ilagay sa boteng may tubig. Yun po bang pinapakain ng mumu at kanin? Tapos sasabihin naman po ni Mama ay pakawalan dahil kawawa naman daw. Ilang minuto na po ang nakalipas nang may marinig akong yabag na papalapit sa kusina. Agad akong napangiti dahil naisip ko po na nandyan na si Denise para tayain ako. Pero laking pagtataka ko noon nang may maaninag akong likod ng batang babae na malapit sa kitchen ni Mang Ronnie. Ilang distansya lang po ang agwat nito sa kinatatayuan ko. Basang-basa ang kulay pink na dress nito at tumutulo pa ang tubig mula sa basa nitong buhok. Halatang bagong ahon lang sa tubig. Katamtaman lang ang haba ng buhok nito. Yun po bang medyo mababa sa shoulder ng isang babae at kung titignan mo ito mula sa likuran ay mapapansin mong maputla ang balat nito at parang may hinahanap. Tsismoso po ako kaya agad naman akong na-curious dito dahil ngayon ko lang po ito nakita. Kaya naman sa kabaliwan ko po noon ay sinitsitan ko ito para makipagkilala. Pero para akong binuhusan ng malamig na tubig nang humarap ito sa akin. Duguan ang mukha. Mayroong crack sa bandang noon ito na para pong hinampas at dito nang gagaling ang mga dugo na tumutulo pababa sa mukha nito. Nakangiti ito at agad akong tinuro. Sabay sigaw ng taya ka na. Matinis ang boses nito at halos maihipo ako sa short na suot ko. Sabay takbo sa loob ng bahay ni Mang Ronnie. Sino ba naman pong hindi tatakbo? Para akong pumasok sa horror movie noon. Sa kusina po ni Mang Ronnie ay may daan papasok sa bahay. Humahagulgul po ako habang tinatawag ng malakas ang pangalan ni Mang Ronnie. Para akong hinahabol ng 10 kabayo sa bilis ng takbo ko noon, Sir Van. Naiwan pa nga ang kabiyak ng tsinelas ko. Pero kahit paluin pa ako ni Mama ay hindi ko na yun babalikan. Tapos po nung matanaw ko po si Mang Ronnie na nagbabasa noon ng dyaryo sa terrace ng kanyang bahay ay agad ko itong niyakap habang namamaos kakaiyak. Agad naman po itong nagpanik at tinanong kung okay lang ako. Nagpuntahan na rin po ang mga kalaro ko para makichismis at tinanong sa akin kung anong nangyari. Pero nauutal pa ako noon at talagang hindi ko mahagilap ang mga salitang sasabihin ko para ikwento sa kanila ang nangyari. Agad naman pong kumuha ng basong may tubig si Mang Ronnie at pinainom sa akin habang hinahaplos ang likod ko. Makalipas po ang ilang minuto ay nakaya ko ng pakalmahin ang sarili ko at ikinuwento sa kanila ang nangyari, Sir Van. Simula sa pinagtaguan ko at sa batang babaeng nagpakita sa akin. Habang nagkukwento ako ay parang naninigas si Mang Ronnie sa kinauupuan niya, Sir Van. Tinanong ko siya kung sino yon at doon na po siya nagsimulang magkwento. Ayon po sa kwento niya, may nakatira daw na mag-anak sa kabilang sapa dati. Pero hindi raw po nagtagal ay naghiwalay ang mag-asawa at naiwan ang nag-iisa nilang anak na babae na si Casey sa ama nito. Hindi raw po matino ang ama nito, sabi ni Mang Ronnie. As in, madalas daw itong umuwi ng gabi at madalas ay laseng. Bihira lang din daw nitong pakainin si Casey at madalas daw ay binibigyan lang ito ni Mang Ronnie ng ulam at kanin dahil payat na raw ito. Mahilig din daw makipaglaro ng habul-habulan at tagu-taguan si Casey sa mga bata dati.
Mahina raw ito sa bato-bato topic, kaya raw ay lagi rin itong taya. At nag-e-enjoy naman daw ito sa paghahanap dahil sa ulado na rin daw nito ang lugar. Napakabait daw na bata nito at maraming mga kaibigan. Noong oras po na yon ay umiyak na si Mang Ronnie na ikinagulat po naming lahat. Itinuloy niya po ang pagkukwento at sinabi niyang hapon na noon nang makarinig po sila ng sigawan sa kabilang sapa. Sanay na naman sila rito dahil lagi nagsisisigaw ang tatay ni Casey, lalo na kapag lasing ito. Kaya nag-assume silang ayos lang ang lahat. Pero nang umaga kinabukasan ay may mga pulis daw po sa likod ng bahay ni Mang Ronnie at may iniahong bangkay sa sapa. Agad daw tumakbo si Mang Ronnie para tignan kung sino ito at nanlumo ito nang makita ang walang buhay na si Casey. Nirape daw ito ng sariling ama at inumpog ang ulo sa malaking bato sa tabi ng sapa. Kaya ay may crack daw ang ulo nito. Para daw maitago ang bangkay nito ay dinaganan nito ng bato sa ilalim ng sapa. Pero lumutang din po ito noong pong mag-umaga. Nang marinig ko po yon ay nakaramdam ako ng awa para sa batang yon. Nang matapos pong magkwento si Mang Ronnie ay umiiyak na po kaming lahat. Kumuha po si Mang Ronnie ng mga kandila at agad po kaming pumunta sa sapa para alayan ng dasal si Casey kasama ang ilang mandadasal sa lugar namin. Dasal para sa katahimikan at hustisyang hinahanap nito. Hello. Magandang gabi po, Sir Van. Ako po si Aki. Matagal na po akong nanonood sa channel nyo at nakikinig ng mga horror stories na talaga namang nagugustuhan ko. Dahil po wala naman akong magawa, ikukwento ko na lang po sa inyo ang experience ko nung ako'y 8 years old pa lang. Sa probinsya lang po kami nakatira, Sir Van. Marami din po kaming kapitbahay at mga kalaro, kaya gustong gusto ko po talaga ang tumira sa lugar na yon. Umalis lang po kami doon nang lumipat kami dito sa Maynila para ituloy ang pag-aaral ko sa high school. Ikukwento ko po sa inyo ang naging karanasan ko sa larong tagu-taguan. Alas 3 po yun ng hapon, habang kasama ko si Elaine, Johnny at Joas na maglaro malapit sa bahay ni Aling Nena. Mabait po si Aling Nena. Ang bahay po niya ay medyo malayo na sa ilang mga kabahayan at malapit na sa kakahuyan. Madalas kami sa bakuran nila dahil madalas itong magluto ng mga pagkain na may flavor na saging na saba. Alam niyo po ba yon? Yung saging na uso sa probinsya, lalo na kapag bumabagyo. Yung mga niluluto niya po ay tinudtod na saging, sinulbot at mga turon. Malapit din po ito sa mga bata at minsan ay sinasamahan kaming maglaro dahil wala rin itong anak at mag-isa lang sa buhay. So nang hapon po na yon, dumiretso po kami sa harapan ng bahay ni Aling Nena para maglaro. Nakakapanibago lang po kasi wala siya nun sa bahay niya. Pero naisip lang po namin na baka may pinuntahan kaya naglaro na lang po kami ng tagu-taguan. Si Joas po ang taya noon kaya ay agad akong nagtago sa malaking puno ng akasya sa gilid ng bahay ni Aling Nena. Matagal po akong nagtago doon, Sir Van. Nang sa hindi kalayuan ay natanaw ko si Aling Nena na nakangiti. Pero alam niyo po yung ngiti na parang hindi naman talaga masaya. Basta ganun po. Mahirap i-explain. Habang nakatayo sa may malaking puno, syempre close na close kami. Kaya mabilis naman akong kumaway at nagtatakbo palapit sa kanya. Minsan nga mas umaakto pa siyang tunay na nanay ko. Dahil madalas busy sa trabaho si mama at ako lang mag-isa sa bahay. Kapag ganon, kay Aling Nena ako pumupunta para makipagkwentuhan at maglabas na rin ng sama ng loob. Napakamaingat nito at malambing. Nagsilbi na itong pangalawa kong ina, lalo na kapag mayroon akong mga problema. Kaibigan kumbaga. Nang makalapit ako kay Aling Nena, ay ngumiti ito sa akin. Tinanong ko kung saan ito galing, pero ngumiti lang po ito ulit at hindi nagsalita. Medyo weird po ang ikinikilos niya noon, kaya hinawakan ko ang kamay niya para isali ito sa laro namin. Pero napansin kong napakalamig po ng kamay nito, Sir Van.
Kaya po agad ko itong tinanong kung mayroon siyang sakit or kung nilalagnat siya. Pero hinawakan lang nito ang pisngi ko at ngumiti ulit. Muli ko itong tinanong, Sir Van. Tinanong ko siya kung gustong sumali. Pero sa halip ay niyakap ako nito ng napakahigpit na para bang aalis siya. Agad ko naman po siyang niyakap at hinaplos ang likod niya para sabihin nandito lang ako kung kailangan niya. Bumitaw po siya sa yakap ko at itinuro sa akin si Joas na papalapit na sa akin. Agad po ako nitong tinaya at inaya na umuwi na. Pero sabi ko po rito ay magpapaalam muna ako kay Mama Nena. Ito rin po ang isa pang tawag ko dito. Agad naman akong tinawanan ni Joas at sinabing wala naman si Aling Nena kanina pa. Kaya kanino ako magpapaalam. Agad akong lumingon sa likod at itinuro si Aling Nena. Pero pagtingin ko po roon ay walang tao. Agad naman akong tiningnan ni Joas at sinabing walang tao doon. Naguguluhan po ako noon nang sumama kay Joas para umuwi. Noong makauwi na po ako ay tinanong ko kay Mama kung nasaan si Aling Nena kasi magkumare din sila. Nagulat naman ito at sinabi sa akin kung hindi ko pa raw ba alam. Sabi ko naman ng alin po. Namumugto po ang mata ni Mama noon habang nagkukwento. Kaninang umaga raw ay natagpuan na nakabitin sa may sanga sa tapat ng puno ng akasya ang walang buhay na katawan ni Aling Nena. Gulat na gulat po ako dahil doon ko siya huling nakita, Sir Van. Ang nasa isip ko noon ay imposible na wala na ito. Ipinagpatuloy ni Mama ang pagkukwento. Sinabi niyang ayon daw sa mga pulis ay alas 8 ng umaga raw ito nagpakamatay. Suicide ang naging dahilan ng kamatayan nito. Dahil na rin daw sa lungkot dahil walang kasama sa bahay at mag-isa lang. Noong pinasok daw ang bahay ni Aling Nena ay may natagpuan daw na pagkain sa lamesa. Napapatungan ito ng taklob para hindi makain ng pusa at may maliliit na letter ang nakadikit dito. Ang dalawang lagayan ay puno ng sinulbot at saging na turon. Hindi ko po alam ang gagawin ko noon, Sir Van. Nangangatog po ang tuhod ko at walang tigil ang pagpatak ng mga luha sa mga mata ko. Inisip ko po na panaginip lang yon, pero totoong totoo po ito. Sa kalagitnaan po ng pag-iyak ko ay may inabot na maliit na papel sa akin si Mama. Ito raw ang sulat na natagpuan sa lamesa ni Aling Nena. Agad ko itong binuklat kahit nanginginig pa po ang mga kamay ko. Sinabi niyang ako na lang ang nagsisilbing anak niya. Naging kasiyahan, lalo na at mag-isa lang siya. Masaya raw po siya kapag pinagagawa niya kami ng mga kalaro ko ng makakain. Dahil alam niyang nag-e-enjoy kami sa luto niya. Sinabi niya rin pong may mga iniwan siyang pamuyod o hair clips para sa buhok ko sa maliit niyang drawer. At binili niya daw talaga po yun para sa akin. Sinabi niyang namimiss niya ako at mahal na mahal niya ako. Patuloy lang po ang pag-iyak ko, lalo na nang mabasa ko ang salitang anak sa dulo ng sulat. Yumakap po ako kay Mama at umiyak ng malakas. Noong umaga po ay nagpasama ako kay Mama na puntahan ang bahay ni Aling Nena para kuhanin ang huling regalo niya para sa akin. Kinuha ko po ang box na red na naglalaman ng mga pamuyod at kwintas na ibinigay niya sa akin. Lagi ko po itong sinusuot dahil ito lang po ang nagpapaalala sa kanya sa akin, Sir Van. Hindi man lang po ako nagkaroon ng chance para makapagpasalamat at masabing mahal ko siya. Kaya po ay nagtirik na lang kami ng kandila para ipagdasal ang kapayapaan niya sa langit. Hanggang dito na lang po, Sir Van. Sana po ay maisama sa i-upload nyo. Marami pong salamat. Magandang gabi po, Sir Van. Kumusta po kayo? Isa po ako sa mga subscriber nyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Jade. At gusto ko pong i-share ang aking na-experience noong ako po ay nag-aaral sa elementarya. Grade 2 po ako noon. Vacant po namin dahil may meeting po ang mga teacher sa gym. Kaya po ay nagpasya kami ng mga kaklase ko na maglaro na lang sa buong school. Total maglalabasan na rin naman. Ako po ang taya noon. Kaya po mabilis po sa alas 4 akong naghanap sa 10 kong mga kaklase. Iilan pa lang po ang nakikita ko. Pero napapakamot na agad ako sa ulo
kasi ang gagaling magtago ng iba. Nagpunta po ako sa likod ng gym para tingnan kung sino ang nagtatago roon. Napangiti naman po ako nang may marinig akong kaluskos, pati na rin ang nagsasalita ng hanapin mo ako. Agad-agad naman po akong tumakbo para hanapin kung sino yon. Kaso wala po akong nakita. Aalis na sana ako pero may nagsalita ulit. Hanapin mo ako. Agad po akong lumingon dahil ramdam kong nasa likod ko lang ito, Sir Van. Pero halos maiyak ako nang isang batang nakaputi ang aking nakita. Wala po itong mga mata at napakadumi ng puting damit na suot nito. May mga dugo ang pisngi nito at nakangisi ito sa akin. Dahan-dahan po akong umatras nang makita pong papalapit ito. Pero bago pa ito tuluyang makalapit ay nag-blackout na po ang paligid ko. Pagkagising ko ay nasa klinik na ako at nandoon na rin ang teacher ko. Nag-aalala ito sa akin at sinabing nahimatay daw ako. Tinanong nito kung ano ang nangyari pero masyado akong lutang at takot para sabihin ang aking nakita sa likod ng gym. Napayakap na lang ako kay ma'am dahil naaalala ko pa rin ang mukha ng babaeng yon. Doon na po ako pinainom ng tubig at makalipas ang ilang oras ng katahimikan ay ikinuwento ko sa kanila ang nangyari. Sinabi ko sa kanila ang aking nakita nang biglang pumasok ang janitor sa aming school. Tinanong niya rin ako kung anong nangyari at muli ko pong sinabi sa kanya ang aking nakita. Doon na siya nagkwento tungkol din po sa naranasan niya noong minsang naglinis siya sa likod ng gym at may bumubulong daw sa tenga niya ng hanapin mo ako. Natakot daw siya noon syempre pero nagpatuloy pa rin daw siya sa paglilinis dahil gagamitin ang gym kinabukasan. Pero laking gulat daw niya nang makita ang batang walang mata na nakangiti habang nakaharap sa kanya. Doon na raw po siya tumakbo palabas. Pagkatapos ng nangyari ay pinabless po ang school na yon at wala na po uling nakakakita sa babaeng yon. Pero hindi rin alam kung anong nangyari sa kanya at bakit siya nagpapakita. Hanggang dito na lang po, Sir Van. Magandang gabi pong muli.